Love to you.
For your faithfulness to me, I'm carrying everlasting heart. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah po yan. Yan, natin Panginoon, sa awit na Panginoon. Yes, all singers, ang pipili mo, Panginoon. Pagkakas mo
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, I came to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Holy worship service to God Almighty. So, malipayon nga pagbalik sa atong pagdayeg sa atong buhi nga labing gamanan. Please open your mind widely to hear the word of God. Alihog atong ablihan ang atong hunang-hunaw nga atong kasing-kasing nga malimati gayud kita sa pulong sa Dios. Today I will sharing the gospel, cleaning of tracy in our hearts. Kung karon ang uluhan sa atong mensahe nga pagatun-an, naguluhan og ang paglimpyo sa mga basura nga naa sa atong kasing-kasing. We'll read the Bible, Matthew chapter 15, 16 to 20. O atong basahon sa atong mga Biblia sa Mateo kapitulo 15, bersikulo 16 hangtod sa 20. Si Jesus mingon kanila, dili pa ba usab di ay kamo kasabot? Wala pa di ay kamo makasabot nga ang musulod sa bakba sa tawo o padulong sa iyang tiyan o gunyang mugula sa iyang lawas? Apan ang mga butang nga mugula sa bakba nagikan sa kasing-kasing. Kini mga butang nga mao'y makahugaw sa tawo. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakigilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo kung mukaon siya nga dili una manghunaw sumala sa ilang giingon nga mao'y angay hangtod. Amen. We must clean our heart for dwelling the Holy Spirit inside us. Kinahanglan gyud natong limpyuhan kanunay ang atong mga kasing-kasing aron nga mupuyo ang balaang espiritu sulod kanadto. If we do not make a clean heart, Holy Spirit cannot dwell in us. Kung dili kita magbaton og limpyo nga kasing-kasing, ang balaang espiritu dili makapuyo sulod kanato. Because our body is the temple of the Lord God Almighty. Tungod kay ang atong lawas mao kini ang templo sa ato ang Dios nga labing gamhanan. God can dwell in us through His Spirit. Makapuyo ang Ginoo sulod kanato pinaagi sa iyahang espiritu. So we must cleaning our heart with the Word of God and the prayers. Muna atong hinluan o limpyuhan kanunay ang atong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. So number one, what are the traces that enter our hearts? O una, unsa man kining mga hugaw o basura nga mosulod sa atong kasing-kasing. We must properly deal with the traces hidden in our hearts. O kinahanglan gyud nga ato ang gustong atubangon kining mga hugaw nga naa sulod sa atong kasing-kasing. What kind of things we must drive out? O unsa man klaseng mga hugaw nga mga butang ang angay natong tangtangon o pakahawaon. Bible says in Galatians chapter 5, 19 to 21. Kung ang Biblia nagingon sa libro sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hangtod sa 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhunong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pakigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, sa pagkamasinahon, sa pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo karon. Sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat ni mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. All like this is the very dangerous tracy in our heart. We must drive out. So kini klase nga mga kinaiya mo ni delikado kaayo mga basura nga naasulod sa atong kasing-kasing o kinahanglan gayud nato kining tantagon. From the heart, we must take away all like this, and then we can make a very holy heart for dwelling Holy Spirit in our heart. O atong tantangon ang mga hugaw nga mga butang nga sama niini o tapos ni ana
ang balaang Espiritu sa Dios mupuyo na sulod sa atong kasing-kasing. If we drive out like this one from the heart, you will become a holy Christians. Kung atong tangtangon ang mga batasan nga sama niini gikan sa atong kasing-kasing, mahimong gayud kitang mga balaan nga Kristohanon. So what are the garbage that devils throw into our hearts? Kung unsa man ang mga basura nga kanunay gibutang sa yawa sulod sa atong mga kasing-kasing. Devils need to want to plant in our heart long idea, long desires. Sugod kay ang daotang espiritu ganahan kayo siya nga mabutang sa atong kasing-kasing ug daotang hunahuna, daotang mga ideya ug daotang mga tinguha. That's why Bible says, do not love the worldly patterns. Muna ang Biblia nagingon ayaw higugmaa ang kalibutan. Through the environment of the worldly, people will be very dirty. O pinaagi usab sa mga kalihukan sa kalibot o sa kalibutan, mahimo nga ang tawo mamahugaw siya. Bible says about this one, 1 John chapter 2, 15 to 16. Ug ang Biblia naghisgot og sama niini diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 abot sa 16. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Like this one, not from the God Almighty. Ang sama ni mga butang nga dili kini gikan sa Dios nga labing gamhanan. So we must take away like this one from the heart. Wala kinahanglan natong tangtangon ang sama niini nga mga butang gikan gayud sa atong mga kasing-kasing. Also to the friends, evil spirit plant the long idea, long desire in our heart. Pinaagi usab sa atong mga higala, makahimo nga ang yawa, makahimo siyang pagtanong kanato og daotang ideya ug daotang kasing-kasing. Make a cross friend with the very good. Kinahanglan nga atong amiguhon o higalaon kadtong mga maayong tawo. Also through the media, many people will be damaging their hearts. O pinaagi usab sa mga media o impormasyon, daghang mga tawo nga naguba ang ilahang kasing-kasing. Bible says, 1 Thessalonians chapter 5, 21 to 22. O ang Biblia nagingon diri sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 21 abot sa 22. Sutaan ninyo ang tanan, ang pili ang maayo, ug isalikway ang daotay. That's why we must hold on to the what is good, all the matters. Unang kanunay lang man atong huptan kung unsa ang maayo. And then reject every kind of evil matters. Ug atong isalikway ang tanang klase nga daotay. Second one, there is a secret to cleansing away the garbage in our hearts. Kung ikaduha, aduna gayoy sekreto aron malimpyo nato ang hugaw or ang basura nga naasulod sa atong kasing-kasing. Bible says there is a purification through repentance. Ug ang Biblia usab nag-ingon nga adunay kahinluan pinaagi sa paghinulsol. You can make a very purified heart here in the province through repentance. Dili sa bilangguan makahimo kita og putli kaayo nga kasing-kasing pinaagi sa atong paghinulsol sa atong mga sala. Bible promises 1 John chapter 1 verse 9. Na ang Biblia nagsaad sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nga nag-ingon, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Confess our sins and mistakes is first step to return to God Almighty. Ang paghinulsol sa atong mga kapakyasan o mga sala nga nabuhat mo'y unang lakang aron makabalik kita sa atong Dios nga labing kamahalan. When you confess your sins, your mistakes to God Almighty through your family and friend, you will be forgiven and
make a purified heart. Kaya sa di ang atong itugan ng atong mga sayop, mga sala sa Ginoo, sa atong pamilya, o sa atong mga higala, kita mapasaylo, kita makabaton og limpyo o putli nga kasing-kasing. The word of Jesus Christ is very powerful and effective in our lives. Sungod kay ang pulong ni Ginoong Jesucristo adunay gahom, epektibo kaayo nga naglihok sa atong mga kinabuhi. That's why I tell you the truth about the message of Jesus Christ this morning here. Amo nang naghisgot si Pastor Lika nato sa kamatuoran, mahitungod sa mensahe ni Ginoong Jesucristo karong buntaga. Also through the grace of the Jesus blood, we can make a very clean heart. O pinaagi usab sa grasya sa dugo ni Ginoong Jesucristo, mahugasan usab nato o mahiluan nato ang atong mga kasing-kasing. Bible says Hebrew chapter 9:22. Kung ang Biblia nagingon sa mga Hebrewhanon, Kapitulo 9, versikulo 22 nga nagingon, sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan, pinaagi sa dugo, kung mapasaylo ng mga sala, kung kini kapaagasan o dugo. Amen. The law requirement must be clean with the blood of Jesus. Blood. Ug sumala sa gipangayo sa balaod, mahinluan kita kung kita kapaagasan og dugo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kay kung walay dugo nga ipaula, dili gayud kita mapasaylo or walay kapasayloan. That's why the Old Testament, according to the law of Moses, the people of Israel, they brought the animals, cow and goat and sheep, dog, to the priest, and the priest slaughtered the animal, sprinkled the blood on the altar for cleansing their sins. Walang sumala sa daan kasabutan o sumala sa balaod ni Moises, ang mga tao na kinahanglan sila magdala og kahayupan sama sa kambing, sa baka, sa karnero o sa salampati, ug ila kining ihatag sa pari o patyon kini sa pari o isapod sa pari ang dugo sa altar o mapasaylo na ang ilang mga sala. But today we have a new covenant made by Jesus Christ, who died on the cross, shedding his own blood for the forgiveness of sins. Apan karon kita adunay bagong kasabutan pinaagi kang Ginoong Jesucristo tungod kay nagpakamatay siya sa krus ug iyang gipaagas ang iyang dugo ug pinaagi sa iyang dugo napasaylo atong mga sala ug nahinluan kita sa atong mga sala. That's why you and I believe in Jesus Christ. We don't need to bring any kind of animals blood for forgiveness of our sins. Murag kitang tanan karon nga midawat og mituo ni Jesucristo, wala na nato kinahanglanan nga magdala pa kita og mga kahayupan aron mapasaylo ang atong mga sala. This is the truth. You will know this truth. You will be set free, not bring any kind of animals. Kung kini kamatuoran gayon, ug kung masayod kita sa kamatuoran, mahimo kitang gawasnon, ug dili na kinahanglan nga magdala pa kita og mga kahayupan. You will know the truth that well, and then you will be set free in all situations through Jesus Christ's sacrifices. Masayod ka sa kamatuoran ug mahimo kang gawasnon pag-ayo pinaagi sa sakripisyo nga gihimo ni Jesucristo. That's why our Lord Jesus Christ sacrificed on the cross. Muna ang atong Ginoong Jesucristo nagsakripisyo gayud siya dito sa cross. Another Bible says, 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Kung sa laing bahin sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11 nag-ingon, ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto apan ang nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios ug gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Apostle mentioned about this message to the church members of Corinthians. O si Apostolos Pablo, naghisgot siya niini mahitungod sa iyang mga miyembro sa simbahan sa Corinto. The members of church Corinthians, they were some people, stealer and then greed and then drunkard, gambler was living there. Kaya ang uban kanila, mga miyembro nila dito sa simbahan sa Corinto, mga kawatan, mga palahubog, o mga sugaron, o mga dautan nga nagpuyo at itong panahuna. But when they attend the church, listen to the message from Apostle Paul and the letter,
they were worshipped their all uncleanness, and then they were sanctified just by in the name of Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. Apan nagingon diri nga apan nahugasan na sila sa ilang mga sala o gihalad na sila sa Dios, gimatarong na sila sa Dios, pinaagi kang Ginoong Hesukristo na ilahang Ginoo. Some of you mistakes and sins trouble before, but you hear the word of God, and you can be clean and wash away and cleansing your heart through worship service here. Sa mausab ka nato kaniadto kita nakabuhat og sala, nakabuhat og mga kapakyasan, apan karon nakadug na kita sa maayong balita ug kita nahugasan ug nahimlo ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios. That's why attend the worship service, hear the word of God is very important to your turning point in your life. Muna ang pag-apil sa pagsimba, ang pagpanimatik sa pulong sa Dios, importante gayud kaayo sa atong kinabuhi aron mausab ang ato ang pagkinabuhi. That's why I invite all people around the Dumaguete Provincial Jail office all to join the worship service, hear the word of God. Munang naglaom o naghangyo si Pastor Lee kung mahimo bisan ang mga opisyales sa bilangguan o ang tanang mga nabilanggo nga naa dinhi moapil sa pagsimba o manimati sa pulong sa Dios. Because there is the power of the Holy Spirit of God through worship service, through hear the word of God. Message. Tungod kay aduna gayoy gahom sa balaang espiritu pinaagi sa pagsimba o pinaagi usab sa pagpanimati sa pulong sa Dios. Bible says in Galatians chapter 5, 16 to 18. Ug ang Biblia nagingon sa Galacia kapitulo 5, bersikulo 16 hangtod sa 18. Kini ang akong isulti kaninyo, pahariha ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw nagtumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas ng kaibog. Nagasumpaki kining duha sa dili kamo makabuhat sa buot uta ninyong angay nga buhaton. Kung ang espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. After learning the truth, you can work by the Spirit of God and by the Word of God. Human gayud kita makakatkon sa kamatuoran, makahimo na ta sa paglakaw sa pulong sa Dios ug pinaagi usab sa gahom sa balang espiritu sa Dios. You can, according the evil spirit workings, Makahimo na ta pagsukol sa paglihok sa yawa. because the Bible teaching like this, James chapter 4, 7 to 8. Ang Biblia nagtudlo ka nato diri sa Santiago kapitulo 4, bersikulo 7 hangtod sa 8. Busang pagmasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing mga tigpakaron ingnon. Amen. First of all, submit to yourself to God Almighty, and then resist evil spirit by the name of Jesus Christ. Una sa tanan, kinahanglan kita nga magmasinugtanon, magmatinumanon sa Dios, ug tapos ni ana makasugod na kita sa yawa pinaagi sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Why so many people trouble and make no good matters because of the deceiving by the evil spirit working. Anong dagan ng mga tao ang walay kagawasan ug naulipon gyapon sila sa sala tungod kay nainlalom sila sa mga bitik ug limbong sa yawa. So we need to pray protection our lives from the all kind of evil spirit working by the power of the Holy Spirit of God. Ang kinahanglan gayud kita nga masayod sa paglihok sa daotang espiritu, kinahanglan nga maproteksyonan nato ang kaugalingon pinaagi sa balang espiritu ug sa gahom sa Dios. Also Apostle Peter mentioned about this one, 1 Peter chapter 5, 8 to 9. Ug sa Apostoles Pedro naghisgot usab og sama niini diri sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 abot sa 9. Pag maigmat o pag mabilantayon kamo, kaya inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulong, nangita og tukbonon.
liguna ang inyong pagtuo, sukli siya. Kaya nasayod kamo ang inyong isika magtutuo sa tibuok kalibutan, gusto layan usab sa samang mga alantuson. Even though as a Christians, the evil spirit want to destroy and pull down their life. Bisan ang mga Kristohano ang yawa kusog kayo nga naglihok, o gusto sa yawang atakihon sila, o mahuglong sila, o maguba sila sa ilang kinabuhi. And the Bible teaching us, resist the evil spirit, standing firm in the face, because you know that family, the believers throughout the world, we can drive out all kind of evil spirit working in the name of Jesus Christ. Sa mga Biblia nagtudlo ka nato nga nag-ingon, liguna ang inyong pagtuog sukli siya, kaya nasayod kamo ang inyong isika magtutuo sa tibuok kalibutan, gusto layan usab sa samang alantuson, ug makahimo kamo pag-abog sa daotang espiritu pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. That's why we must learning the truth. How can we drive out evil spirit working? Muna kinahanglan kita nga makakon sa kamatuoran kung saan nato pag-abog sa mga yawa. Just as we must clean our house every day, we must also clean our heart. Sa mga kanunay natong gilimpyuhan ang atong mga panimalay kada adlaw, mausab nga atong limpyuhan kanunay ang atong mga kasing-kasing. If we do not clean our heart, we'll become a sickness and weakness. Kung di nato limpyuhan ang atong kasing-kasing, mahimo kitang maluya o kita magkasakit. That's why I tell you the truth. Guard your heart very well every day and night. Unang sulti ato ni Pastor Luis sa kamatuoran na kinahanglan natong proteksyonan kanunay ang atong mga kasing-kasing adlaw o gabi. Number 3, fill your heart with the good things all the times. O ikatulo, kinahanglan punon nato ang atong mga kasing-kasing sa maayong mga butang matag higayon. Because this is very important. 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17 says. Kaya kini importante kayo sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16, hangtod sa 17 nga nag-ingon, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. Kung nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Bible says, you are the temple of the Lord. Ang Biblia nag-ingon na ikaw mao ang templo sa Dios. The Spirit of God can dwell in your mind. Ang Espiritu sa Dios makahimo sa pagpuyo sulod sa atong mga hunahuna. That's why you and I, we must make a very clean, purified heart for dwelling place, Holy Spirit. Murang ikaw o ako kinahanglan nga kanunay kitang magbaton o kunting nga hunahuna o kasing-kasing aron nga ang balang Espiritu aduna siya'y kapuy-an. So, fill your heart with the grace of the Lord's salvation. Amo nang punon nato ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa grasya sa kaluwasan sa atong Ginoo. You and I, we have been saved by the grace of the Lord Jesus Christ sacrifice, not by our workers. Ikaw ug ako naluwas kita pinaagi sa grasya nga nagsakripisyo ang atong Ginoo ug dili kini pinaagi sa atong pagpaningkamot o sa atong mga maayong buhay. Bible says, Ephesians chapter 1, verse 7. Ang Biblia nag-ingon sa libro sa Efeso kapitulo 1 versikulo 7 nga nag-ingon, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako gayod sa grasya sa Dios. Amen. Amen. We have been redemption through the blood of Jesus Christ, forgiveness of our sins in accordance with God's grace. Sumala sa giingon dire nga pagkadako gayud sa grasya sa Dios ay kitang tanan gitubos na pinaagi sa dugo ni Hesukristo. You have been forgiven your sins and mistakes. Napasaylo na ang imong mga kapakyasan o ang imong sala nga nabuhat kaniadto. And then you can pray continually, worship to God, sing to the Lord, and then you will become a very wonderful Christian, happiness life. Una makahimo ta sa pagpadayon sa pag-ampo o padayon sa pag-awit sa atong labing gamanan nga Dios, magtuon sa iyang pulong ug makabaton gayud kita ug maayo ug malipayo na Kristohanon nga kinabuhi. And then you will be released from the here to the
hometowns very proper times. O puhon, makalaya na ta dire o sa hustong panahon na gitakda sa Ginoo, makapauli na ta sa atong mga pilianan. And then you will rejoice with your family and the friend and the community. Dito, magmalipayo na mo pag-usab sa pagpakikuban kauban ng inyong mga pamilya, silingan o bisan sa inyong mga higala. Already God promised to all of you and I to make a wonderful life. Tungod ang labing gamanan nga Dios nagsaad na kanimo kanako nga hatagan ka kita niya og nindot nga kinabuhi. Bible says, Salmo 103, 2-5. Ang Biblia nag-ingon sa Salmo 103, versikulo 2 abot sa 5. Daiga ang Ginoo akong kalag, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayo niya ang tanan kong mga balakian. Giluwas ako niya gikan sa lugnanan, ug gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuong niya ako sa mga maayong butang, aron magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa agila. King of David in Israel had big mistakes and troubles. Sama nga si Haring David sa Israel, nakabuhat usab siya kasamo ug nakabuhat sa dako kaayong sala. But he was prayed the Lord from the heart. Apan iyang gidayeg ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. And then prayed the Holy God Almighty, and he was set free from the all kind of transgression and sins. Gidayeg niya ang labing balaan nga labing gamahanan nga Dios ug pinaagi niini nahimo siyang gawasnon gikan sa tanan niyang mga kasamo ug bisan sa iyang daghang mga sala nga nabuhat. Almighty God feeling satisfied his heart with the very good things. Ug ang labing gamahanan nga Dios gibuhong niya ug iyang gipuno ang kasing-kasing ni David sa mga maayong butang. He became a very great, wonderful king in Israel, controlled Israel for 40 years. Nahimo siyang ilado ug bantugan nga hari sa Israel ug naghari siya sa nasod sa Israel sulod sa 40 ka tuig. So, I tell you the truth, heal your heart with the word of God. Unang sultian ta ni pastor sa kamatuoran nga atong punuon ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios. That's why I was sharing the Bible, the lighting Bible, paper, open, sharing, continue to lighting, reading Bible, meditate Bible, increase your pace. Ang muna hinungdan nga nung naghatag si pastor na itong oportunidad na kita makabasa ang Biblia, makasulat ng Biblia, kay aron mutubo ang atong mga pagtuo. Also think about deeply the meaning of it is finished on the cross Jesus says. Kung ato usab, lalong nga hunahong pag-ayo kung unsay bote pasabot sa giingon ni Jesus nga natapos na ang tanan. What is the meaning of it is finished? Kung sa may bote pasabot din giingon ni Jesus nga natapos na ang tanan. The meaning of it is finished. You and I, we have sinned and mistakes, but Jesus Christ removed all kind of transgression and sin mistakes through His death on the cross. O ang bote pasabot din natapos na ang tanan mao kini. Ikaw ug ako adunay kita daghang mga kapakyasan ug mga kasalanan. Apan gitangtang na ni Ginoong Hesukristo ang tanan natong mga sala ug mga kapakyasan pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Jesus Christ paid all our debts. Gibayaran na ni Ginoong Hesukristo ang tanan natong mga utang. That's why we have been saved and salvation of our souls. We have been set free through Jesus Christ. Muna kita nakaangkon og kaluwasan ug naluwas na ang atong kalag, nahimo na tang gawasnon pinaagi kang Hesukristo. Bible says there is no other name forgiveness of our sins and salvation of our souls except Jesus Kaya ang Christ. Biblia na ingon, wala na ilaing pangalan nga makapasaylo sa atong mga sala o makaluwas sa atong mga kalag, gawas lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. That's why we must always pray the name of the Lord God and Jesus Christ. Unang kamunan natong daygon ug himayaon ang ngalan sa ato ang Ginoo nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. We proclaim the name of Jesus Christ with a strong faith all the time. Kinahanglan din natong iproklamar ang balaang pangalan ni Hesukristo uban ang libong pagtuo kanunay. We must remind whatever fill our heart, good or bad, come out of it
and create our circumstances and our futures. Kinahanglan nato hinumduman na unsa man ang mugula sa atong kasing-kasing, maayo man or dautan, kini maghimo gayud sa ato ang kahimtang ug mao sa pangmuhimo sa atong mga kaugmaon. If you want to make a good circumstance and the future, you must have a good matter, good things all the times. Kung gusto kita nga makabaton og maayong kahimtang o makabaton og maayong kaugmaon, kinahanglan na kanunay kitang maghuna-huna og mga maayong butang. Good people cannot make troubles. Kaya ang mga maayong tao, dili na ni sila mohimo og kasamo. That's why we must follow the attitude of God Almighty. Jesus Christ is very good. Kung atong sundon ang kinaiya o ang batasan sa ato ang Ginoong Hesukristo, maayo gayud kini kaayo. Why people say God is good? Ngano nga ang mga tao mayon sila nga ang Dios maayo. Many people speak God is good, but they do not know what does the meaning. Why God is good? Ta mga tao ang nakabalo nga ang Ginoo maayo pag wala sila kabalo ano man nga maayo gayud ang Ginoo. We must understand why God is good. Kinahanglan natong masabtan nganong maayo ang Ginoo. God is good. Send His begotten Son Jesus Christ into the world and crucified His Son, only Son on the cross for the forgiveness of our sins. Ang Dios maayo tungod kay gipadala niya ang bugtong anak nga sa Hesukristo diri sa kalibutan, iyang gitugutan nga ilansang dito sa cross ug mamatay aron mapasaylo ang atong mga sala. Almighty God sacrificed His begotten Son Jesus Christ for your sin, for my sin. Ang labing gamanan nga Dios iyang gisakripisyo ang iyang bugtong anak nga sa Hesukristo dito sa cross para sa imong sala ug sa akong mga sala. That's why we must confess God is very good. Una makaingon kita nga ang Ginoo maayo gayud kaayo. And then your faith will upgrade day and night. Adlaw ug gabi ang atong mga pagtuo hinay-hinay kini nga motubo. Romans chapter 10 verse 17 says, Atong basahon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. our faith upgrade increase from hearing the message about Jesus Christ. Ug ang atong pagtuo motubo gayod pinaagi sa atong pagkadungog sa mensahe ug kana nga mensahe nga nadungog gikan gayod mismo kang Kristo Jesus. And then we can pleasing to God Almighty. We don't like make any more troubles. Gusto na ato ng daygon pag-ayo ang labing kamanan nga Dios ug maningkamot ang nga dili na ta mohimo pag-usab og mga kasamo. After you understanding about Jesus Christ, you can do very good. You can influence to your cell members and other people and the family very much. Kung ato gayong mailan pag-ayo kung kinsa sa Ginoong Hesukristo makabuhat na tag maayo kaayo, makahimo ta sa pag-impluwensya sa mga kauban nato sa selda, sa atong mga pamilya o sa atong mga silingan o bisan sa atong mga kaigalaan. Your life will be very changing. Turning point to the message. Nga dako na kay kausbanan ng imong kinabuhi, pinaagi gayod sa mensahe. That's why Almighty God and Jesus Christ sent me here to teaching the Bibles. Muna ang labing kamanan nga Dios nagpadala kaniya diri para itudlo kining Biblia. I don't want teaching anything else, but I want to teaching the only what the Bible tell us. Dili sa ganahan magtudlo ka nato og lahi nga butang kun dili ganahan sa magtudlo kung unsa ang giingon or gipasabot sa Biblia kanato. Bible is the word of God and the very strong can change your attitude and habits. Ang Biblia mao kini ang pulong sa Dios ug gamhanan kini kaayo nga makausab sa ato mga sayop nga pagkinabuhi or dili maayo nga kinaiya. I hope and pray continually all my provincial members of the church as a Christians turning point in your life to the pray messages. Ug nag-ampog naglaom kanunay si pastor niya kita mga miyembro sa Dios diri sa bilangguan mausab nato atong kinabuhi karon pinaagi sa mensahe. Bible teaches today which is good, which is the bad word. Kaya ang Biblia ang mensahe nagtudlo ka nato karon kung unsa ang maayo ug unsa usab ang daotan. If we have until now bad thinking and bad mind, take away, throw away
like a trash. Kung hangtod karon daw na huna gyapon tag huna o daw tang mga butang ana nato diri ato kining isalibay sama sa paglabay nato og basura. I will conclude the message. Our heart like the navigation of our lives. O aduna say panapos sa iyang mensahe nga ang atong kasing-kasing daw sama kini sa usa ka navigation sa atong mga kinabuhi. The Holy Bible, what I give you, is the navigation of your spiritual life. Kining balaang Biblia nga iyang gihatag kanato mao kini ang espirituhalong navigation nga mugiya sa atong mga kinabuhi. Bible teach you, where will you go, whatever you do, very good things, God Bible teach you. Kaya ang Biblia magtudlo ka nato kung sa angay natong buhaton, asa ka paingon ug asa ka muadto. Ang Biblia maggiya ug magtudlo ka nato. When you follow the navigation, spiritual navigation Bible, you will be successful and prosperous in your life. Kung ato lamang sundon ang espirituhanong navigation nga mao ang Biblia, mahimo gayud na kita magmalampuson ug magmabungahon sa tibok natong kinabuhi. And God can lead your life and help your life through Holy Spirit. Ug ang Dios mo'y mugiya sa atong kinabuhi, sa mo'y mutabang sa atong kinabuhi pinaagi sa balaang espiritu. And then the Word of God guide you, create your new life. Ug ang pulong sa Dios magiya ka nato ug maghimo ka nato og bag-o nga kinabuhi. If anyone of you in Christ Jesus, the old has gone, the new has come. Tungod kay ang nahiusa na kang Kristo Jesus, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Which means you will become a new people, new Christians. Buti pasabot nini mahimo na ka mga bag-ong tao, mga bag-ong Kristohanon. When you become a new Christian, new people, and you go back to the home, every people welcome you. Oh, my father, brother, come, welcome, welcome. Isa diya nga mausab ang atong kinabuhi, mahimo na tang bag-ong Kristohanon, ang atong mga asawa, atong mga pamilya, atong mga igsuon, malipayon gayud nga mudawat ka nato pag-usa. That's why try to turning point to your life to the Word of God and pray continually. Manang sugod karon atong sulayan nga bag-ohon na ang atong kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios kung magpadayon kita sa pag-ampo. Bible says, you and I, we are the co-workers with the Creator God Almighty. Ang Biblia nag-ingon nga ikaw ug ako kitang tanan isig ka magbubuhat sa ato ang magbubuhat nga mao ang Dios nga labing gamhanan. Mary is the my good co-workers. Kung sa mga ako kuno maayo kong katimbang or kauban sa buluhaton ni Pastor Lee. All of you are the very good co-workers with God. Kung kamo usab kitang tanan dire mga isig ka magbubuhat, maayo nga isig ka magbubuhat. Which means you can work with God Almighty. Buti pasabot makahimo kitang tanan paglakaw kauban sa Dios nga labing You gamhanan. are not alone. Wala ka mag-inusara. God is working with you always. Kaya ang Ginoo kanunay siyang nag-uban kanimo. Jesus will be with you always. Si Jesus kanunay nga nag-uban kanimo. Holy Spirit will help you, guide your life always. Kung ang Banal nga Espiritu usab motabang kanimo ug mo'y mogiya kanimo sa imong kinabuhi. This is the Bible teaching, not my ideas. Ug mao kini ang gitudlo sa Biblia ug dili kini ideya lamang ni pastor. They were combined in Christ Jesus. Kuna kinahanglan kita magbaton og maayong hunahuna diha kang Kristo Jesus. We pray, Father God, we are sharing the gospel, cleansing up trash in our hearts. Help my brother and sister through the word of God and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen.